Magandang buhay! Narito tayo para sa ating unang linggo ng ating pagtalakay, no? Sa matatag curriculum, tayo ay nasa bagong curriculum na para sa Baitang 4. At narito yung ating mga tatalakayin para sa unang linggo. So sisimulan natin sa pag-unawa sa tekstong naratibo na nakapokus sa paksang nakikilala ang realidad at pantasya. So simulan na natin ang ating aralin para sa linggong ito. Narito yung dapat mong matamo at matutunan para sa unang linggo. Nauunawa ng tekstong naratibo, ito man ay alamat, pabula, parabola at anekdota. So, gayon din, na pagsusunod-sunod ang mga pangyari hindi bababa sa 6. Ibig sabihin, kaya mong pagsunod-sunurin yung mga pangyayari batay sa teksto o kwento na iyong nabasa o inyong tinalakay. Nasusuri ang katangian at kilos ng tauhan. Kung ang inyong binasang babasahin ay may mga tauhan, dapat ay masuri mo yung kanyang katangian at malaman yung kilos. Ano ba yung ibig sabihin ng kanyang mga ikinikilos doon sa inyong binasang kwento at nakikilala ang realidad at pantasya. So ito yung ating pagtutuunan ng pansin para sa araling ito at mayroon pang narito pa yung karagdagan, no, na ibibigay ang natuklasang kaalaman sa teksto. So maaaring sa mga aralin natin o mga tatalakaying teksto ay makakakuha ka ng mga bagong kaalaman, no? Kaya naman maaari na nating isama ito dito, no? So batay sa mga teksto na ating babasahin, ano ba yung mga bagong kaalaman na iyong natuklasan at nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa teksto. So maaring ang mga tekstong ating babasahin ay may mga pamagat na, pero ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong pamagat ang iyong ibibigay sa mga tekstong ating babasahin? Bago ka magpatuloy sa bagong aralin, kilalanin muna kung ang teksto ay katang-isip o di katang-isip. So ano bang ibig sabihin kapag ang teksto ay katang-isip? So ito ay batay lamang sa guni-guni o gawa-gawa lamang ng isang manunulat. Hindi ito nakabatay sa katotohanan. At kapag ang teksto ay di kathang-isip, ibig sabihin may pinag-unang impormasyon ang mga manunulat at doon siya nakabatay. So hindi siya gumawa-gawa lamang ng mga impormasyon, no, na nilagay niya. So ito ay batay sa totoong mga detalye ng isang akda. So tingnan natin ang mga sumusunod at iyong sagutan, no? Ibigay kung ito ay kathang-isip o di kathang-isip. Una, ang alamat ng kalamansi. Pangalawa, ang talambuhay ni Melchor Aquino. Pangatlo, ang mahiwagang kaldero. Pang-apat, si Pagong at si Matching. At panglima, ang sipag at taga ay susi sa pagtatagumpay. So ano kaya rito? Alin-alin kaya rito ang mga katang-isip at alin-alin naman ang di katang-isip? Sa araling ito ay pag-aaralan mo ang pagsusuri sa pagkakaiba ng realidad at pantasya. So ano ba ang pagkakaiba ng realidad at pantasya? Ngayon mo lang pa ito narinig? O may mga dati ka ng kaalaman tungkol dito? So sa English, tinatawag natin itong reality and fantasy. So ano ba yung pagkakaiba sa pagitan ng dalawa? So tara at suriin natin. Sabi dito, tekstong pantasya ang tawag sa anumang babasahin na may mga pangyayaring hindi nababatay sa katotohanan. Ito ay imbento lamang ng may akda o gawa-gawa. Ilan sa mga halimbawa ng katang-isip ay tungkol sa mga engkanto, duwende, alamat, pabula, mga kwentong kababalaghan. Maaari rin nating isama dito yung mga fairy tales, no? Yung mga kwentong
sa mga wonderland. Ayan, yung may mga kaharian, na may mga kapangyarihan, yan, yung may mga superpowers. Umiimbento sila ng mga katang-isip na tauhan, pangyayari, sakuna at pook na pinangyayarihan ng kwento para sa kanilang mga akda. Ayan, so kalimitan natin ginagamit ito ng mga kwento, no, para sa mga pambata, no, para kagiliwan, no, kumbaga mas na-amaze, natutuwa ang mga bata kapag ganito yung mga kwento. So, ang tawag natin dito ay mga tekstong pantasya. Ano naman ang tekstong realidad? Ito raw ay isang paglalahad o pagsasalaysay ng katotohanan. Bumabatay ang may akda sa mga tunay na balita at iba pang pangyayari. Halimbawa nito ay ang talambuhay, ayan, kwento ng buhay ng isang tao. At mga kwentong tunay na karanasan, mga pagtatagumpay ng isang tao at iba pa. So kalamitang ginagawa nila ng kwento dito ay mga kwento ng buhay ng mga taong maaring maging inspirasyon sa mga kabataan. Yan, no? Yung mga kwento ni Heidelin Diaz na kung saan nagtagumpay siya, no? At iba pang kwento ni Manny Pacquiao at iba pang mga tao na dapat nating tularan, no? Ahangaan, bigyang pansin at pwedeng maging inspirasyon para tayo ay magsumikap sa buhay. Mga kwento ng ating mga bayani, kwento ng ating mga naging pangulo at iba pa. Ngayon naman ay basahin natin, no, ang kwento, no, na likha ni Lucila M. Morete na may pamagat na Susi sa Hiwaga ng Lupa. So, maaari natin itong basahin ng tahimik gamit ang ating mata, no, para mas lalo nating maunawaan. Handa ka na ba? So, bibigyan kita ng ilang minuto upang basahin ang kwento ni Lucila M. Morete na may pamagat na Susi sa Hiwaga ng Lupa at ating sasagutan ang mga gabay na tanong pagkatapos mong mabasa ang kwento.
Ngayon, so matapos nating basahin ang kwento, atin nang sagutan at unawain yung binasa natin. So ano ba yung susing binabanggit sa kwento batay sa inyong binasa? Bakit kailangan natin ang mga susing ito? Bakit susi ang tawag sa mga prutas at gulay ayon sa kwento? Anong uri ng kwento ang iyong binasa? Realidad ba ito o pantasya? At bakit ito ang iyong naging sagot? At bilang 5, ano nga bang ibig sabihin ng teksto na hango sa realidad o hango naman sa pantasya? So alam kung kaya mong sagutin ang mga tanong na ito. So maaari mo itong sagutan sa iyong kwaderno o papel o maaari mo naman itong sagutin batay sa pagtalakay ng inyong guro. Ngayon naman, magbasa naman tayo at unawain ang isa pang teksto sa ibaba at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. So isulat ito sa hiwalay na papel o maaari rin itong talakayin ng inyong guro. At maaari ninyong paghambingin ang una ninyong binasang kwento o teksto at ito namang susunod ninyong babasahin. So ano kaya ang pagkakaiba ng una ninyong binasang teksto at sa susunod na teksto na iyong babasahin? So ito naman, tutulungan ko naman kayo sa pagbabasa. So sabayan nyo ko gamit ng inyong mata at gamit ng inyong tainga. So inyong pakinggan ang teksto na ating susunod na babasahin. Ang Magic Bawang sa Bakuran Ko ni Lucila M. Morete. Mahilig akong magtanim ng mga halaman, kaya sinikap kong maghanap ng lupang mabibili para pagtaniman ng mga halaman na magagamit sa pagluluto araw-araw. Gusto ko kasing lahat ng sangkap sa pagluluto ay sariwa. Natupad naman ang pangarap ko, kaya sinimulan kong ayusin ang hardin para pagtaniman ng mga gulay at mga halamang sangkap sa pagluluto. May bawang, kalabasa, kamatis, luya, lemongrass o tanglad, papaya, sibuyas, sitaw at iba pang mga gulay at prutas sa paligid ng kubo. Kapag nandoon kami ay hindi na problema ang mga sangkap sa pagluluto kasi pipitasin mo na lang. May isa akong hinahangaan sa mga tanim ko. Ito ay pangunahing sangkap sa pagluluto. Di ka nais-nais ang amoy nito sa iba, pero para sa akin nagdadala ito ng mahika sa paggamot sa sakit. Malaki pala ang tulong nito sa ating kalusugan. Ito ang bawang. Ito ay ginamit na noon ng mga Egyptians, Babylonians, Greeks, Romans at Chinese bilang gamot. Let food be thy medicine, and medicine be thy food. Iyan ang kasabihan ng isang Greek physician na si Hippocrates. Tinatawag kong magic bawang ang tanim kong ito dahil nang minsang naiwan ko ang gamot ko, ito ang nagligtas sa akin sa sakit. Ginamit kong gamot panlaban sa common colds, pagpapababa ng blood pressure, antibacterial at kung nais mong maiwas sa heart disease o sakit sa puso, kumain ka lang ng sariwang bawang. Ay malaki ang may tutulong nito at makakaiwas ka pa sa malaking gasto sa ospital. Ginagawa ko ng pagkain gamot ang bawang araw-araw. Nasa bakuran ko lang nakukuha ang mga ito. Pamalit sa mahal na gamot. Natural na, libre pa. Ngayon, narito ang mga tanong na dapat nating sagutin o sagutan mula sa teksto na ating binasa. Bakit tinatawag na magic ng may akda ang bawang? Pangalawa, naniniwala ka bang may mahika nga ang bawang at bakit?
Sang-ayon ka ba sa kasabihang let food be thy medicine and medicine be thy food? Bakit? At magbigay ng halimbawa ng karamdamang maaring magamot ng bawang. Tunay na napaka siksik nung binasa nating mga teksto, no, sa araw na ito. Yung unang teksto tungkol sa susi, no, sa maayos na kalusugan, at ito ay tungkol sa mga tulong na ibibigay sa atin ng prutas at gulay. At pangalawa, ang magic naman na naibibigay sa atin ng bawang. Partikular na tinalakay sa tekstong ito kung ano yung naibibigay na mabuti sa atin ng bawang. Ayan. So, batid dun sa dalawa nating teksto na tinalakay at binasa. Una, yung binasa mo gamit ang iyong mata o maaring nagdugtungang pagbasa kayo sa tulong ng inyong guro. At ito namang pangalawa ay tinulungan kitang basahin, no, ang teksto. Ano ba sa tingin mo ang pagkakaiba ng dalawa? Alin kaya dito ang realidad? At ano naman dito ang pantasya? Parehas ba tayo ng naiisip? Kung gayon, tumpak ang iyong sagot. Ang unang binasa natin ay pantasya sapagkat gumawa-gawa lamang ang ina ng kwento, no, upang hikayatin yung kanyang anak na pakainin ng gulay at prutas at matutunan nila yung kahalagahan, no, ng pagkain ng prutas at gulay. Gayon din yung mineral na naibibigay, no, na kailangan pangalagaan ng lupa sapagkat ilan sa mga mineral na nakukuha natin mula sa pagkain ng prutas at gulay ay mula sa malusog na lupa. At itong huli nating binasa na tungkol sa bawang ay ito ay isang tekstong realidad sapagkat ang mga impormasyon na tungkol sa bawang ay batay sa katotohanan. Nakita na ba natin yung pagkakaiba? So ngayon ba naunawaan mo na kung ano ang tekstong realidad at tekstong pantasya? O di ba napakadali lang? Ito nga yung ating tinanong kanina, no? Anong uri ng teksto ang iyong banasa? Realidad ba at pantasya? At anong pagkakaiba ng tekstong hangin sa realidad at pantasya? Kayang-kaya mo na ito sagutin. Ayan, at bilang pangwakas na gawain, no, tukuyin ang mensaheng nais ipabatid ng sumusunod na larawan. Isulat ang titik ng iyong sagot sa patlang. So, maaari mong isulat o tandaan yung mga pagpipilian upang mabalikan mo, no, habang ipinapakita natin yung mga larawan. Narito yung mga pagpipilian. A. Bawal umihi. B. Bawal tumawid. C. Bawal pumarada. D. Bawal magtapon. At E. Bawal manigarilyo. So, pumili dito ng wastong sagot batay sa mga larawan na aking ipapakita. At dito na nagwawakas ang ating aralin sa Filipino para sa araw o para sa linggong ito. So nawa ako ay nakatulong sa paghatid sa inyo ng kaalaman. Ako si Teacher Aiza at hanggang sa susunod nating aralin sa Filipino. Paalam!